Maayong mga kauturan sa Ginoo sa sining Biyernes kita magapamlandong sang pulong sang Ginoo labi na gid sa pagka-commemorate naton sang the 7 last words of Jesus on the cross. Sa sining kang tanan luyag ko basahon sa aton sining aga ang Isaiah kapitulo 53 bersikulo 3 tubtob sa city. Isaiah chapter 53 verses 3 to 7. Nagasiling, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteem him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. But he was pierced with our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is silent, so he did not open his mouth. Ang aton Ginoo magapakamaayo sa sining aga, kag bisan pa sa aton nga reflection about the 7 last words of Jesus Christ on the cross. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan, nagapasalamat kami sa sinigid nga aga, nga imo ginhatag dugang sa kabuhi namon. Pakamayuwa kami sa amon pagpamalandong sa siningation, sa imo mga pulong, kag sa pagpahayag sa imo plano kakabubuton sa kabuhi namon tanan. Nasali ko sa imo ini nga adlaw sa among kabuhi kag sa palabuton. Ini nga amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Usually sa kada Good Friday, kalabanan sa aton nga mga churches, nagahiwat sining 7 sayings. Kag sa sining nga aga, ako hindi na magwali about sang pitugid kapulong nga isa-isahon, kundi luyag ko lang ihambal ini nga reflection in Isaiah chapter 53 verses 3 to 7 about the cross, about the sufferings of our Lord Jesus Christ sa nagligad, sobra na 2,000 katuig na nagligad. Ang 7 sayings, the last words of Jesus, makita naton ang una, Father, forgive them. Makita naton sa Luke chapter 23, verses 33 to 34. Kag pwede nyo na malantaw, mabasa sa inyong mga Biblia dira, sa inyong mga balay. Ikadua, today thou shalt be with me in paradise. Makita naton sa Luke chapter 23, verse 43. Ikatatlo, behold thy son, and behold thy mother, in John chapter 19, 26 and 27. And number 4, my God, why hast thou forsaken me? Makita nato na sa Matthew chapter 27, verses 45 and 46. Ikalima ay first, John chapter 19, 28 to 30. And also, number 6, it is finished, John chapter 19, verse 30. And ikalima, into thy hands I commend my spirit, in Luke chapter 23, verse 46. Sa kabilugan, sininga panghunahuna pamalandong sa sininga aga. Luyag ko magdala sa sininga teksto sa Isaiah chapter 53, verses 3 to 7. Kag titulan naton ang aton pagpamalandong sa sinigation sa isa ka pamangkot, what kept Jesus on the cross? Ano bala ang mga hitabo, ano bala ang mga butang, ano bala ang mga rasones nga si Kristo nagpabilin sa cross sa sadto nga mga tinion. Sa nabalaw naton, si Kristo Jesus sa iya bugo sa kabuhi, nagtrabaho siya diri sa kalibutan. Pero ano bala ang pinakadako nga trabaho ni Kristo nga ginhimo diri sa kalibutan? Sa nabala man naton, he was a laborer, kag si Kristo nagabulig posible sa carpenter shop ni Joseph kay Yamay,
He worked, kag posible nagtrabaho siya si mabudlay, kamabugat, kag kung atong gidlang taon kung sa atong kibtangan sini nga tinion, posible nga ang iya mga lawas may kakapoy, ang iya kamot may mga lapok man pareho sa mga panday naton sa sini nga mga inadlaw. Kabalo siya kung ano magtrabaho sa malawig nga oras. Kag kabalo man siya sa tawag naton nga sa pagkauhaw, pagkagutom, kag nabalaan niya ini tungod tay tao siya nga tutuod, kag naka-experience siya sa kabuhi subong tao sining kalibutan. That is one of the reasons why Jesus could say, "Come unto me, all ye that labor and are weary laden, and I will give you rest." In Matthew chapter 11 verse 28. Ato na makita, no? So, but the greatest work that Jesus did was not in the carpenter's shop. His greatest work was not when He made the blind to see. Hindi lang inang pinakadakuya kag ginhimo sa kalibutan, sa pag-ayo sa mga balatian, kag ang mga bulag nakakita, ang mga bungol nakabati, posible gid kinatabo ini nga ang patay na banhaw sa ngari siya sa kalibutan. His greatest work was not when He taught as one having authority, or when He denounced the Pharisees for their hypocrisy. His greatest work was not in the ethical programs that He presented to mankind. What then was His greatest work? Ano bala ang pinakadako nga trabaho ni Kristo? Kung ato ng taon, pinakadako nga trabaho ni Kristo. His greatest work was accomplished in just 3 dark hours on Calvary when He died for our sins. On Calvary, Jesus entered a labor that no other person in all the universe ever has known. Amuni ang atong pamlandong siningation, ang panakadako nga trabaho ni Kristo nga posible wala iya maekspensyahan sang mga katawhan naton nga mga tao sa sininga kalibutan. Jesus could have come down from the cross. Ang mga lansang nga nabutang kana nagaangot sa iya nga kamot, sa iya nga tiil, posible makuha iya to kag makaluwas siya sa sini nga cross. Pero ang aton Ginoo nagpabilin sa cross, bangod kay may isa sa kadako nga mission nga gintugyan sang Dios nga Amay sa iya. Kagalantaw naton ning tatlo ka invisible nga mga lansang nga nagahatag sang leksyon sa aton kung nga si Kristo nagpabilin sa cross tubtob napatay siya. Number 1, the first invisible nail that kept Jesus on the cross was the nail of love. So ang gugma lansang sa pagkigugma amoy na ang nagauna gid nga pagpamlandong naton. So prior to Jesus coming in the world, people had not known the kind of love nga yara kay Kristo Jesus. Kaya ato makita nga mga katawhan nagkaakig sa iya, ang mga Pariseo nagkaakig sa iya, bangod kay ang pulong ni Kristo nga ginahambal, nagapakita sa ilang nga pagka-hipokrito sa sadto nga tiyempo, kag aton mamakita nga ang kaaki nagalagas kay Kristo Jesus. At Jesus' birth, Herod, full of hatred, sent out a decree that all male babies from newborn to 2 years old were to be destroyed. So makita nato diri mga utod nga ang pagkatao ni Kristo sa kalibutan sadto nga mga tinion, ang kalibutan may gitawag nga krisis. Ang pungsod Israel may krisis bangod sang authority sang isa ka hari nga tama siya kapintas. Kag ato makita nga samtang pagkabati niya sa wise men nga may ara nga tao nga magahari sang Israel, nagkaakigid si Herod, kagamoy ng mando ni Herod nga patyon ang tanan nga mga kabataan 2 years below sa sadto nga mga tiniod, mga lalaki nga mga kabataan. So ato makita ang kalibutan kag ang sitwasyon sa aton panahon subong. Nga ang aton panahon nagatakos ang aton nga mga pagtuo sa sini mga inadlaw. Kadamo sa mga pag-antos sa atong kalibutan karon, labi na gid sa tawag nato nga coronavirus, isa ka pandemic nga atong ginatubang sa sini nga tion. But sa sini nga sitwasyon sa aton nga pagpamalandong, makita nato diri mga kauturan nga ang mga Pariseo, ang mga pari nagkaakig kay Kristo Jesus tungod kay si Kristo nagbantog sadto nga tiyempo. Nagbantog siya kag nakulbaan ining mga pari ang mga katawan sa una
nga basi si Kristo maga-leader siya sa isa ka revolt batok sa Rome sa atong nga panahon, kag ato makita diri nga may mga balatyagon nga hindi maayo sa atong nga panahon bangod kay si Kristo Jesus nagahimo sa mga butang nga maayo sa sadto nga panahon. So ang kalibutan wala gid makaintindi sang tawag nato nga paghigugma nga ginpakita sa atong Ginoo paagi kay Kristo Jesus. Wala gid nila mahangpan maayo kun nga si Kristo nagpabilin sa cross sa Kalbaryo. So I heard a man who stood morally above other people. But the man had a twin brother who committed crime against society and was sentenced to death. Where he was to pay with his life for that crime, the man, intent on saving his brother, who was a father of several children, went to the prison with a plan to save his condemned brother from death. So ini nga kapid, ginhimuan niya si pamaagi nga maluwas ay iya nga utod, iya kapid, bangod kay may kabataan ining iya nga utod nga napriso. Pagkabot ito, the man was granted permission to visit his brother alone in the cell. We must work fast, the man said. In a few minutes, the men had exchanged clothes and places with each other. The condemned brother, under the guise of guiltless brother, walked out of that prison as a free man, and the innocent brother died in place of guilty brother. In Jesus, carrying our sin guilt, went to the cross to free us from all condemnation and guilt. Such unselfish love should inspire deep gratitude to the Savior. It should prompt us to live for the one who died for us. The first invisible nail that kept Jesus on the cross was the nail of love. Ikaduha na kasiling, the second invisible nail that kept Jesus on the cross was the nail of loyalty. The nail of loyalty. Jesus lived in the shadow of the cross. Sang bata pa siya, naghambal siya sa Dios nga Amay about sang business, lagit nun nga business, and referred to his sacrificial work on the cross. His entire ministry pointed to Golgotha and the fulfillment of the divine purpose of his life. Si Kristo naghambal sa John chapter 3, as Moses lifted up the serpent to the wilderness, even so much the Son of Man, be lifted up. Jesus' loyalty to God's purpose for his life and his acceptance of the cross qualify him to be our example. But this day, it seems that the embers of loyalty burn low. We need to experience a revival of Christian loyalty in our hearts. Kita nga mga kabataan, dapat kita loyal sa atong ginikanan, loyal kita sa isa kay isa. We need a new loyalty to our Christ. It is a loyalty of action, not of mere words. It is a loyalty that will enable us, regardless of the cross, to take our stand for Christ, for His Word, from this gospel. Hindi nga pulo nagahatag sa aton sa pananligan sa atong kabuhi sining adlaw. Sa pag-celebrate nato sining Holy Friday, tandaan gid nato makauturan nga kay Kristo ginhimo nga nagpabilin sa cross. Amo nga nangin loyal siya sa gihapon sa iya nga Amay, sa Dios nga Amay, sa mission nga ginhatag sang Dios nga Amay sa iya, kag wala siya magbalibad sa sining nga mission bangod kay ina nga loyalty nagapabilin sa iya tagipusoon, tubtob matapos kag tubtob matuman ang mga promesa sang Dios sa kabuhi niya. Number 3 in the last, the third invisible nail that kept Jesus on the cross was the nail of sin. In our text this morning in Isaiah chapter 53, verses 4 to 5, by His stripes we are healed. Kung ang kalibutan wala asing sala, wala kita kinahanglan sang manluluwas, kag wala sang cross nga ginahambal sa Biblia. Bangod sang sala nga nagsulod sa aton kabuhi sining kalibutan,
Kag amoy niya ang atong talupangnon sa siningation. Pagsulod sang sala, we need a Savior. We need the Lord Jesus Christ. Kag ang cross ginahambal para sa aton. Isa ka simbolo nga ginapahayag sang Ginoo sa aton nga dapat kita magpasan sa atong cross adlaw-adlaw. So mga kauturan, it was the nail of sin that Jesus healed Jesus to the cross. The strong sacrifice for the weak, the good for the bad, the innocent for the guilty, the parents suffer for the offspring, and the soldiers for the country. He who sacrifices the most contributes the most. It not only was universal sin that hid Jesus to the cross, it was your sin and my sin. If our sins are not responsible for Calvary, then Calvary has no responsibility for our sin. Ang Dios kahibalugid sa aton nga mga tagipusoon. Yang aton nga mga good works, ang atong ginahimo, hindi makahatag sing kaluwasan sa aton. Amo ni rason nga ginhatag si Kristo Jesus diri sa kalibutan, kanang pabilin siya sa cross, bangod sa imo ka sa akon nga kasalanan. Mga kauturan, Calvary is the place of decision. It is the eternal divider. It separates people into two classes, duha di ka bagay, duha ka klases ang tao, saved and the lost. Diin kita dira nga bahin. Diin kita dira nga bilong sa sida nga pangunahuna, saved and the lost. Embrace the truth of the cross and be saved. Kung aton i-reject ina, madula kita. Today the cross still casts its shadow across the world and the cry, crucify Him. Today, after 2,000 years, the followers of Jesus are still in the minority. Christ's greatest work was His dying for us and His rising victorious over death. His purpose was to die, to shed His blood as a substitute in your place and in my place. Ang ato dimuon sa siningation, we must accept, we must believe Christ as our substitute. There is no other way of salvation. Ang Bible naghambal sa aton, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by whom we must be saved. In Acts chapter 4 verse 12. In Philippians chapter 2 verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mga kauturan, ang 7 last words ni Jesus Christ, wala inising kabilihanan sa kabuhi sang tao, sa kabuhi naton, kung kita wala nagapabilin sa kay Kristo nga atong Ginoo ka maluluwas. So, sa kabay pa sa atong pag-celebrate sining Good Friday, sa pag-celebrate nato sining 7 sayings, ining reflection sa Isaiah chapter 53, verses 3 to 7, maghatag sa aton sang panandigan, maghatag sa aton sang matahong nga leksyon sa atong kabuhi about sang tawag nga invisible nails nga ginhimo ni Kristo para sa aton. Luyag ko suliton. Ining number 1, the first invisible nail that kept Jesus on the cross was the nail of love. Number 2, the second invisible nail that kept Jesus on the cross was the nail of loyalty. And number 3, the third invisible nail that kept Jesus on the cross was the nail of sin. Ang ato himuon, amo ang pagbaton sa iya, ang pagkilala sa iya, nga atong Ginoo kag personal nga manluluwas. To close, luyag ko mag-share sa inyo sini nga mga testimony, sini nga mga pangunahuna nga nabasahan ako sa libro ni Billy Graham sa about sa mga tao nagapangita sang kalinong sa sini nga panagon. Ang una gid, a French philosopher said, "The whole world is on the mad quest for security and happiness." The president of Harvard University has said, "The world is searching for a creed to believe and a song to sing." A Texas millionaire confided,
I thought money could buy happiness. I have been miserably disillusioned. A famous film star broke down, I have money, beauty, glamour, and popularity, and I should be the happiest woman in the world. But I am miserable. One of the Britain's top social leaders said, I have lost all the desire to live, yet I have everything to live for. Isa ka tao nagkanto sa psychiatrist kaya nagpangayo sa bulig sa isa ka doktor. Nagaini nga sa ini nga tao may problema siya. Kapag atubang niya sa psychiatrist ng siling siya, Doctor, I am lonely, hopeless, and miserable. Pwede mo ko mabuligan? Ang psychiatrist nag-suggest sa iya nga magakadto siya sa isa ka bantog nga circus. Maglantaw siya sa isa ka famous nga clown. Nga magapakadlaw sa iya sang manami gid nga pagkadlaw. Ini nga pasyente nagsiling sa psychiatrist, Doctor, I am that clown. So ato makita sa sining istorya nga ini nga tao nagapakadlaw siya sa madamo nga mga tao, but deep in his heart, siya gali tao nga masinulobon. Our materialistic world rushes on with its external guest for the fountain of happiness. Kapangita kita sang kalinong, kapangita kita sang solusyon sa mga problema, ang atong mga doktor, sa atong mga scientists, nagapangita sang bulong sang coronavirus, ang atong nga kalibutan, nagapangita sang kalinong sa siningation, bisan pa sa pagpakilala sang kabubuto sang Dios nga Amay. The more economic security we gain, the more boredom we generate. Ang atong kalibutan, kapangita sang kalipay nga langit nun, kag ina makita naton gidlang sa atong Ginoo nga mo si Kristo Jesus nga naghalat siya kabuhi sa cross sa Kalbaryo para sa aton kaluwasan. Mga kauturan sa Ginoo, sa aton nga mga panimalay, kabay pa sa silingaga sa mga refleksyon nga atong mabatian, atong mabasahan, magabulig ini sa aton tanan sa pagpamalandong sing tutud nga pagpamalandong sang sitwasyon sa atong kalibutan karon. Ang aton himuon among pagkilala sa kabaturan sa ginhambal ni Kristo Jesus, for without me you can do nothing. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan, salamat gid sa imo kaayo sa kabuhi namon. Salamat sa imo ginhimo sa cross sa Kalbaryo. Nga mo ining isa kagabayan sa diin kami makapalapit sa Dios nga Amay. Bangod ikaw naghatag sini nga taytay sa amon sa pagpakilala sa imo kabubuton ka plano sa kabuhi namon tanan. Buligi kami sa siningation sa amon pagpamalandong sa bilog nga kalibutan kag sa mga problema sa sini nga panagon. Natugan ginamon sa imo ini nga adlaw sa among kabuhi kag sa palaboton. Sala ni Kristo Jesus. Amen.
Ugid magapakamayo sa aton, ang Ginoo magatipig sa aton, kag magabantay sa aton sa siningation kag sa palaboton. To God be the glory.